Hello! So, matagal-tagal din na hindi tayo nakapaggawa ng informative vlog. This time, mag-share naman ako ng about sa loan application as OFW from Qatar. Kasi recently, nakapag-start ako ng um, loan ko. So, inuhulugan ko na siya last year lang. So, share ko lang kung paano ba siya mag-process kung OFW po kayo sa Qatar. So, hindi po ako agent. Lahat po ng isi-share ko is based lang po sa aking experience. So, dito nga po ako ngayon nasa Pilipinas ako. Babakasyon lang. Then, yun. Nung nasa Qatar ako, ang nag-aasikaso po ng mga process ko sa pag-ibig is yung mama ko po. Okay. So, first of all, ano bang kailangan bago ka makapag-loan? First po is dapat i-check nyo kung eligible ba kayo na mag-loan. Ang requirements naman po doon is yung at least meron kayong 24 months of contribution, then not more than 65 years old the time of loan application. Anyway, i-share ko naman po yung link sa description about sa eligibility requirements po sa pag-ibig loan. So, once na-check nyo na po kung eligible kayo, doon na po kayo mag-start na actually, pwede naman kayo mag-start na maghanap na rin ng property. Then, after, pwede na kayong mag-submit ng application nyo sa online or pwede rin na sa mismong pag-ibig main, which is sa Mandaluyong po yun. Sa Mandaluyong po ako nag-submit ng pag-ibig loan application po. Pinaprocess ko siya sa mama ko along with my SPA po. Kasi nga nasa abroad ako. Okay. So, about SPA, di-discuss po siya natin later. So, yun po. Once nakahanap na kayo ng property, for example, new property yan or old property na binili nyo lang po sa old owner, ganon, then binibenta niya. So, in my case kasi is under na siya sa owner na po yung nagbenta sa akin, hindi siya from developer. So, si owner po, na fully paid na po niya yung bayad, pero hindi pa siya napatransfer yung title sa pangalan niya. So, medyo natagalan yung process ko. And, so, kapag nag-loan po kasi kayo, maraming loan of purpose. Meron for renovation or something. So, sa akin, ang loan purpose po ng sa akin dahil nasa residential unit po siya and then purchase ko siya sa owner is purchase of residential house and lot, townhouse or condominium unit. Pwede po siya sa old or brand new na property. Okay. And then, kapag napili nyo na po yung purpose ng loan nyo, mag-start na po kayo ng mga requirements. So, ang requirements po, meron po for borrower and for the seller. Okay? So, for the borrower po, ang requirements nyo is gagawa kayo ng housing loan application form. Downloadable naman po siya sa Pag-ibig website, which is, i-share ko din po sa link in the description. I-fill up nyo po yung housing loan application and with recent ID photo po. And proof of income. So, dito, OFW, sa akin, kinuha ko lang siya sa HR namin, like certificate of salary, and then sinend ko siya sa Pilipinas. Okay? Then, one valid ID of principal borrower. So, sa akin po kasi, nag-iwan ako ng valid ID sa mama ko, yung voter's ID ko. So, yun yung ginamit niya as a valid ID sa Pilipinas. So, kayo po, make sure na meron kayong at least one valid ID na iniwan kung sino man yung ipagpa-process nyo ng requirements po. Then, yung seller din po,
kukuhanin nyo din po yung requirement. Since kayo po yung magpa-process ng loan from seller, dahil sa akin po kasi yung owner na yung nagbenta. So, hindi siya from developer. Ang kinuha ko na requirement sa kanila is transfer certificate of title. Okay? So, meaning, nakapangalan na siya dun sa owner. Which is, hinintay ko pa like at least, I think 1 month bago siya napangalan sa owner. So, yun po. Then, updated tax declaration. Dapat updated siya na meron kayong dated na, for example, binili nyo siya 2026, ay na ilo-loan nyo siya this 2026. Dapat po, updated yung tax declaration nyo. Then, pwedeng kayo magbayad or yung owner po. In my case po, yung owner po yung nag-update ng tax. Then, binigay niya na lang sa akin yung tax declaration. Dalawa po yung tax declaration for lot and for the house. Okay. So, dalawang copy po yun. Di ko lang sure kung ano ba yung dalawang kulay kasi siya eh. Kulay yellow and kulay blue. So, magkaiba po yung kulay nung tax declaration ng house and para sa lot din po. And then, updated real estate tax receipt. So, yun din po yung kailangan niyo. Na makukuha nyo po ito sa munisipyo. Babayaran nyo po siya sa munisipyo. For example, ako binili ko siya sa Bacoor po kasi naka-register yung property. So, bayad po yung owner ng real estate tax sa munisipyo, and then dun yan din kinuha yung updated tax declaration. And then, vicinity map. Ito po is pwede nyo po siyang screenshot lang sa phone nyo. Kung alam nyo po yung Google Maps, i-search nyo lang po yung exact address ng bahay. Then, kailangan visible po yung at least yung mga landmark or yung mga description kung may simbahan man dyan or something. So, pag sinearch nyo po yung exact address ng bahay, screenshot nyo lang po yon as a normally satellite map. Pwede rin satellite map po yung setting nyo sa Google Maps. Then, screenshot nyo siya and then i-print nyo. Yun na yung magiging vicinity map nyo. Kaysa mag-drawing pa kayo, which is okay lang din naman yung drawing, pero mas accurate kasi kung vicinity map from Google Map na lang yung kukunin nyo. So, after that, syempre, kapag na-kompleto nyo na yung mga requirements nyo, make sure meron din po kayong deed of absolute sale. Yes, yun din po kasi yung ibibigay nyo kapag nag-loan kayo. Sa case ko po kasi, nag-down payment ako, and then, yung kulang, niloan ko siya sa Pag-ibig. Okay. So, make sure yung deed of absolute sale nyo po is notarized siya. And then, damihan nyo na rin po yung copy. Para, hindi na po kayo balik-balik din dun sa attorney. Kasi, hinihingi po yung original. I think sa BIR, sa Pag-ibig, and sa munisipyo din po, original talaga yung kinukuha nila. Hindi yung photocopy lang na deed of absolute sale. Okay. Then, contract to sell. So, yun na nga rin po, yung deed of absolute sale. Make sure tama po yung name. And then, sign din po siya sa gilid. As OFW, may isa pa po kayong requirement, which is yung SPA or Special Power of Attorney. Kailangan nyo po siya kasi ipapaasikaso nyo po siya sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Much better po, for example, nasa bakasyon naman kayo sa Pilipinas, magpagawa na kayo ng SPA. Yung form naman po niya is madadownload po siya sa Pag-ibig website. Then, fill upan nyo lang po siya. Isi-share ko po siya sa description below kung para ma-access nyo po yung link para dun sa form. Then, fill upan nyo lang siya and ipapanotarize nyo po siya. Then, kapag nasa abroad naman kayo,
pwede rin naman po, same lang po, download nyo siya and fill up siya. And then, pupunta kayo sa Philippine Consulate. Yun din po yung ginawa ko. Pupunta ako sa consulate sa Doha. Then, pina-authenticate ko siya. And, pina-LBC ko siya sa Pilipinas. So, make sure lang po na yung original copies hindi siya mawawala. Kasi another process na naman yun pag nawala nyo. So, kahit anong agency, offices po na puntahan nyo, photocopy lang po yung ibigay nyo, wag po yung original. Kasi additional process na naman po yan para sa inyo. So, that would be all. Hopefully, nakatulong lahat ng information na binigay ko sa inyo. And I will make another video, like part 2, for about the Pag-ibig Housing Loan as OFW. I-discuss ko po doon kung ano ba yung mga process, mga requirements na kailangan after ma-approve na yung housing loan. So, thank you very much for watching this video and have a good day.